Sunshine Radio reports. Samantala, or dagdag pambalita, Nicolas Torre. Third, sinibak sa pwesto. Police Lieutenant General Jose Nartates itinalaga bilang bagong PNP chief. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapartner Paul Montebon. Tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief batay sa isang sulat mula sa Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Agosto 25, taong 2025. Sa presentasyon ni Interior Secretary John Vic Remulla, kinumpirma nito ang naturang desisyon ng Malacanang kasabay ng paglilinaw na walang nilabag na batas si Torre, kundi personal na desisyon ito ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan niya, hindi naging madali ang desisyon na ito, ngunit kailangan gawin. The President is very fond of General Torre. In his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the President and General Torre have had a wonderful and productive relationship. However, there comes a crossroads in a President's decision-making that he has to make the tough but necessary decisions to push his agenda forward. Matatanda ang naging kontrobersyal ang ginawang reshuffle sa mga matataas na opisyal sa PNP sa ilan ng kautusan ni Torre. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng NAPOLCOM at ng DILG. Ayon kay Remulla, isa ito sa mga posibleng rason ng pagkakasibak sa general. That, among other things, is part of the consideration of the President. There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Sa personal naman na ugnayan na Remulla kay Torre, iginit itong wala silang naging hidwaan ng general. No, never. PNP Chief and I have always had a great relationship. Remember, I only entered the SILG last October, and that's the first time I met him. And from then till now, our relationship has, I would care to say that it is stellar. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Pinabulaanan rin ng DILG ang posibilidad ng pagkakaroon ng conflict sa loob ng PNP sa ilalim ng liderato ni Nartates matapos na unang nagpahayag ng kanilang katapatan kay Torre ang iba't ibang unit ng PNP sa kasagsagan ng usapin ng pagpapalit ng pwesto. Hindi naman. I think those statements were done in an emotional state. I think in the end they will follow their oaths and be true to their service. We do not consider it in any way as such other than as a statement of support. We do not color it with anything else except that. So we do not expect anything different from the service after this turnover occurs. Samantala, naging maingay ang pangalan ni Torre kasunod ng mga kontrobersyal na operasyon nito, kabilang na ang marahas na implementasyon ng warrant of arrest sa KOJC leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Matatanda ang nagdulot ito ng malaking na karanasan para sa mga miyembro ng KOJC dahil sa kawalan ng hustisya at mapang-abusong pagkilos ng halos libo-libong pulis na lumusob sa compound ng KOJC sa Davao City. Sinundan ito ng isa pang marahas na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang pangunahan nito ang operasyon sa sapilitang pagpapadala sa The Hague, Netherlands. Ang desisyon ng Pangulo ay sinang-ayunan rin ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Ani Panelo, sa una palang anya na hindi naman talaga karapat-dapat daw na maging PNP Chief si Torre dahil sa hindi kanais-nais na mga hakbang nito sa kanilang hanay. Tila naging serkos na nga raw ang PNP dahil sa mga desisyon nito, lalo sa pagiging sunod-sunuran sa mga illegal na hakbang laban sa KOJC, kay FPRRD at sa pagkikipagbangayan nito kay dating acting Davao City Mayor Basti Duterte. Sinira nito ang magandang imahe ng PNP
kung kaya't deserve daw ni Torre na maalis sa posisyon. Hindi nagpakita o dumalo si Torre sa mismong change of command para kay Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Bagamat naipaalam naman ito sa kanya bago ang anunsyo ng palasyo. Ayon kay OIC PNP Chief Police Lieutenant General Nartates, wala naman anya silang problema kay Torre. I don't find any conflict or maaway, no? Basta we follow orders. Sa ilalim naman ng kanyang administrasyon, naniniwala si General Nartates na mapapabuti lamang ang kanilang serbisyo sa tulong ng mga matitirong pulis at mamamayan para masugpo ang mga suliranin sa kriminalidad, pang-aabuso sa kapangyarihan at ng iligal na droga. I recognize that my aspirations are not mine alone, but shared by every dedicated policeman who sworn an oath to protect and serve. I call upon all PNP personnel. Together, let us forge a path towards a future where the PNP is not just a force of law, but a beacon of hope and integrity. As we move forward, let us embrace the vision set forth by our President, ushering the PNP into a new era of united service where every officer, every member, and every Filipino can contribute to the realization of a bagong PNP at bagong Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.